For sure, I will be participating doon para sa presidential candidate. Participate pala siya. For what? Ha? Ano? Mandadaya? Sabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lives his life dito sa Davao City. Hello mga kadunatics! Nako, ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ni Trillanes mga kadunatics? Ha? Ni Asong Ulol. Bakit? Naghahanda na ngayon for 2028 election mga kadunatics. Can you imagine that? Dahil kulelat sa election mga kadunatics, eto, paandar niya ngayon. Maghahanda daw siya for 2028 election. Ewan ko kung tatakbo ba or manggugulo. Ay nako, di talaga matatapos-tapos tong karir ni Trillanes mga kadunatics sa kalokohan. Kasi sa politika, hindi na to makakabalik. Kahit sa purok, hindi na to mananalo. Eto mga kadunatics, manoorin natin yung bagong interview niya. Eto, short lang to. Personal preference ko ay si Senator Risa Ontiveros. 28. Eto, tinanong kasi siya dito mga kadunatics kung sino yung presidential candidates mo for 2028 election. At ang sabi niya, ha? Si Risa Ontiveros yung personal preference niya. Ay, nako! Talagang aso mga kadunatics, pipiliin yung virus. Sink in talaga kasi ang aso may virus, di ba? Bawal tayo magsalita ng virus, pero for the sake of this mga kadunatics video, virus. For sure, I will be participating doon sa preparations para sa presidential candidate. Alright mga kadunatics, preparation pala, mag-participate pala siya. For what? Ha? Ano? Mandadaya? Ano? Preparation na rin sa kanya mga kadunatics kasi, ewan ko kung tatakbo pa to or makisawsaw na lang. Of our choice. No? Kasi napaka-importante ito para sa ating bayan. Kaya kailangan makilahok tayo. Simula pa lang para siguradong handang-handa pagdating ng panahon. Ngayon kung sino yung presidential candidate na yun, sa ngayon sinusuri pa. At pero ang personal preference ko ay si Senator Risa Ontiveros. Ay nako, sa lahat pa ng mga candidates na pinili yung mga kadunatics, ang virus pa talaga. Anyway, sa tingin nyo mga kadunatics, mananalo itong si Ontiveros? Shall we say mga kadunatics, hindi makatakbo si Inday Sara Duterte dahil sa impeachment case? Ilagay natin si Bongo. Mananalo kaya siya against Bongo? I doubt mga kadunatics. Okay, sino pa? Lagyan natin si Pulong Duterte. Mananalo kaya siya against Pulong? Di ba? I doubt. What if Baste Duterte, which is siya naman talaga ang sinabi ni VP Sara Duterte na tatakbo for 2028 election. Mananalo kaya siya? Mananalo lang yan sila mga kadunatics pag imanipila nila yung eleksyon. Si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan mga kadunatics, alam naman natin na kulaylat yan mga kadunatics. Feel ko talaga mga kadunatics, hindi yan nanalo. Maninapula lang yung election kaya andyan sila sa pwesto ngayon. But honest and pure election mga kadunatics, never itong mananalo tong mga to. At eto mga kadunatics, isang idolo kong artista. Hindi ko akalain mga kadunatics na magbitaw siya ng statement na ganito. Masakit kasi noon pa nung 90s mga kadunatics, grabe. Napaka-matipunong artista mga kadunatics. Ay nako, bakit pa siya nagbitaw ng statement against Inday Sara Duterte? Ngayon, I really hate him now. Really hate him mga kadunatics dahil sa statement niya. Ito yung sinabi niya. Okay, ang caption dito, hinayupak na to, lakas makabobo. Inosente pero 16 ang kinuhang abogado, Romnick Sarmenta mga kadunatics. Ay nako, idol, sayang ka talaga. Kinontra mo ang mga DDS. Ha? Hindi ka nakikialam sa politika for so many years. Bakit ngayon pa?
Ngayon, ang daming hate sa kanya mga kadunatics, di ba? Kung pwede naman kukuha si Inday Sara Duterte ng 16 na abogado, ha? That's her prerogative mga kadunatics. Her own choice. Kasi ang labanan ngayon mga kadunatics, government versus Inday Sara Duterte. So, it is her choice mga kadunatics. Ha? Biruin mo mga kadunatics, Inday Sara lang ang nag-iisang lumalaban ngayon. Kaya, I fully support her mga kadunatics for getting 16 na abogado. That's fine. Kay Corona noon, 8. Oh, then, dodoblehin niya. Kasi alam naman niya mga kadunatics na gagawin ng mga posisyon. Lahat-lahat mga kadunatics para lang ma-impeach si Inday Sara Duterte. At alam naman natin yung credentials ni Inday Sara. Matino ang mga Duterte. Kung di kayo agree, and then so be it. Kasi once and for all, na-witness namin ang isang lideratong Duterte. Di ba? Kaya, no. Sayang ka, idol. Dapat na, tumahimik ka na lang forever. Ay, nako. Nako naman. Nawala yung idolo ko sa kanya. Iba yung paningin ko sa kanya, mga kadunatics. Ngayon, wala na. He is just an idiot for me mga kadunatics. Idiot talaga tong lalaki to. Ang sinabi pa dito, itikom mo na lang yung bibig mo pare. Nabubuko tuloy na walang laman ang ulo mo. Tama talaga. Ha? Bakit ka magkukomento sa ganyang pamamaraan? Hindi niya kasi alam mga kadunatics ang nangyayari ngayon. Tapos biglang komento ka para kang si Kim Cho. Ay nako naman. Anyway mga kadunatics, what do you think of Risa Hontiveros running for president? And this statement mga kadunatics, his statement, nakakabobo talaga yung statement niya kasi bobo din ang nagbigay ng statement. Thank you so much mga kadunatics. God bless you. Take care all the time. Bye-bye. Suggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City.